So, okay, magandang gabi sa lahat sa inyo dyan. Ano tayo, update tayo dito sa may Coastal Road sa Davao City pa din, no? Sa mga nag-aabang dyan, mga nag-aabang ng mga update po natin tungkol kay Tatay Digong na bahay. So, mamaya, right after this video, no, pupuntahan natin yun ngayon. Pero, ano lang, gusto ko lang pala mo sa inyo, sa mga hindi taga Davao, na mga Duterte supporter, na nag-aabang lagi, no, sa mga ganap dito, in particular sa Duterte family. So, this time, hindi mo na siya about sa Duterte family, pero medyo related lang siya no, na topic, kasi nga pag-uusapan natin dito, kita mo naman yung resiliency ng mga taga Davao. It doesn't mean na nagsasaya kami dito, kumbaga pinipili pa rin namin. I mean, meron para kami time na mag-enjoy, no. Yung nanay ko nga gumagala siya kanina, kaso nga lang yung umuwi na rin, no, at umulan. So yun lang yung ibig sabihin no, na kahit yung nanay ko Duterte supporter, pero nakuha niya pa rin mamasyal. So yan isa sa katangian natin mga Pilipino na napaka-unique, despite no, sa mga problema, challenges, no, talagang choice, no, we opted to smile, maghanap ng mga reason, no, para maging happy, para ma-entertain yung sarili. So ito, araw ng Davao na tayo bukas. It's March 16, so tomorrow would be the greatest or the biggest event in celebration of 88 cityhood or 88 araw ng Davao City. So ibig sabihin, since big day na siya bukas, yung pinaka event. So may maraming ganap bukas. So sa mga mamamasyal sa Davao, na mga taga Davao, please pakiusap ko sa inyo, panatilihin natin yung tinatawag nating Davao culture, no, yung safe and security culture. So ibig sabihin noon is magiging vigilant ho tayo lagi. Pwede tayong mag-enjoy, pwede tayong mag-observe sa mga kung anong mga palabas sa kalye, pero please be mindful, no, sa ating mga katabi, sa ating mga paligid, sa surroundings, kasi hindi natin alam na, di ba, God forbid, wag naman sana na lagyan tayo ng hindi magandang pangyayari bukas. Ano lang tayo, like precautionary measure lang talaga. Mas maganda na yung yung vigilant tayo. Hindi naman siguro mababawasan yung pag-i-enjoy natin pag magsasaya, basta yung ating senses ay naka-alerto. So yun ha, kung kayo ay kayong nanonood itong video na to ngayon, na taga OFW, kasi syempre wala kayo dito sa Davao City ngayon, no, ang magagawa ko ni manonood lang at mag-share ng mga information about sa Davao City, yun by sharing lives and mga videos. Pero meron kayong magagawa as OFW na mga taga Davao, ha. So pwede nyo i-contact or pwede nyo pakiusapan or i-remind man lang kahit paano, or i-inform, i-orient ang inyong family member dito sa Davao City, na just in case ba na mamasyal sila, pwede naman, no, pero be vigilant, be observant, kasi atin din yan kumbaga kaligtasan din natin, malay natin, di ba? Hindi ko pwede sabihin yung pwedeng mangyari, kasi wag, no. So lang, advance na tayo mag-isip, no? Hindi tayo negative, no, hindi tayo na tayo, kumbaga hindi natin wag tayong denial. Ang dami talagang pwedeng mangyari, hindi lang sa Davao, sa buong mundo, no. So lalo na sa Davao City ngayon, na talagang ramdaman naman siguro ninyo, no, na yung natin, yung ating government walang pakialam sa safety, walang pakialam sa welfare ng kailang citizens. Basta personal interest, self-vested interest must comes first bago ang mga mamamayan. Kumbaga parang tayo maki-sivit na lang, no, kumbaga depende, no, sa kailang mga decision making, sa kailang mga policies. So kung makasabay tayo, edi makasabay. Makinabang man tayo, edi makakinabang ang lahat, edi congratulations. Pero most of the time, ang ginagawa nila ngayon, ang nakikinabang ay only few lang. For example, ito pagkadakip ni Tatay Duterte tayo ulit, no. Kasi dapat coastal tayo, no, pero Duterte pa rin. Sige lang, hayaan nyo na, pagbigyan nyo na ako, kasi the moment na makauwi si Tatay Digong ng Davao, maaaring hindi ko napabanggitin yung mga Duterte sa mga vlog ko na to, no. Maaari. Pero this time, ito lang maiwasan. So, ibalikan natin yung mga ginagawa ng administration natin ngayon, na hindi siya beneficial for common Filipino people. For example nga, itong pagkadakip ni Tatay Digong, no, sa ICC. Hindi naman, bakit nadagdagan ba yung income natin, mga Pilipino? Tumataas ba sahod natin? Bumababa? Nabawasan ba ang inflation? Or na-counterflow ba natin ang inflation? Di ba wala? So yun ang point ko, na yung mga policies and the mga decision making ng government natin ngayon ay hindi siya beneficial for most Filipino people, kasi wala sila na nakinabang. Sino bang mga nagsasaya, sinong natutuwa ngayon, no, sa pagkadakip ni Tatay Digong? Si administration ni PBBM, mga loyalista and mga dilawan. So sila yon, at mga drug addict, kriminal, mga biktima ng tukhang, yung bad trip na, kasi
dati naging milyonaryo na sana, yumaman sana sila gawa nung marami silang income mula sa narco, no? Mga narcotics, mga drugs, illegal, no? Mga illegal na mga gawain, mga sindikato. So yun sila yung mga nagagat kay Digong kasi nasa tugatog ng tagumpay na sana sila, milyonaryo na sana, pero dahil nga sa kay Digong mga tukhang nanlaban sila, siyempre patay din sila eh. Di naman pwede kasi magpabaril ang pulis, di nila maintindihan yun eh. Alam nga naman lala yung pulis eh, may baril na kalaban. Sabi nga ni Madam Leni Robredo na ang kalaban daw ay ang shabu, ang droga, hindi daw tao. Oh, eh bakit? Di naman droga ay ano yan eh, kumbaga material lang ang droga. Tao talaga yung pinaka-subject na pwedeng manlaban. Kaya yun, sila din na pwedeng mamatay kung manlaban. Ganun lang. O tinan mo ngayon sa ano, di ba mga balita, may dalawang pulis yata na namatay during drug bypass operation. So naparil sila, which is ang komento ng mga tao, okay lang, wala problema yun. Yun talaga dapat, yun na yung normal. Kapag ka mag-bypass operation, hindi pwedeng mamatay ang mga suspect, hindi pwedeng mamatay ang mga drogista. Kasi mapaparusahan sila ng CHR. Ibig sabihin, dapat kumbaga security first, no, and welfare muna ng mga kriminal, mga drogista, ng mga adik ang dapat isipin kaysa sa buhay ng mga kapulisan na nag-aral ng 16 years para lang makuha 16 years ba, 6 to 8 12 tama, 16 years, no, para maging pulis. Tapos nag-asawa siya, may pamilya yan sila, okay lang mga matayan sila, di naman sila importante. Ang mahalaga, buhay ng mga kriminal ay maprotektahan at kailangan kasi pwede pa silang magbagong buhay, di ba? So yun lang ang dito update. Coastal Road dapat, pero wala, Duterte politics. Pero sige, ito na, pagbigyan ko na kayo, naka 6 minutes na tayo, 7 minutes. So ang gawin natin ngayon ay maglalakad tayo from here sa pinaka junction, pinaka intersection. Yung sa unahan na yan ay ang Ecoland Avenue, Ecoland Drive. Ecoland Drive, napaka-traffic. Itong kalye na to, itong kalsada na to, from there, yan sa pinaka-coastal. Yan ito, mula dito, ang tawag sa kalye na to dito ay Tulip Drive. Yan, Tulip Drive. Tapos diretso na itong Tulip Drive. Ang pinaka nito, madadaanan niyang kalye, ito nga, Ecoland Avenue, tapos Kimpo Boulevard, tapos ang MacArthur Highway. So, yun po yung lugar na pinakadulo nitong Tulip Drive. So mahaba ito, mahagala. Pwede niyo naman tingnan ang mapa ng Google Maps natin para medyo ma-familiarize nyo ang lugar sa Davao City. Nga pala kay James Adventure, no, shout out po sa inyo ma'am, taga Cebu siya, watching from Lebanon, not really sure, nakalimutan ko na. So just in case na pupunta ka ng Davao City for vacation, sabihin mo lang sa akin in advance para hindi ako makabook ng mga ticket na palipad sa ibang lugar. Since hindi mo kabisado ang Davao City, I can be your tourist guide for free, walang bayad. Ilibre pa kita ng durian kapag ka-season ng durian. Pero pag hindi season ng durian, wala, pasa. Mahal ng durian sa Davao pag hindi season. Okay, so ito yun Tulip Drive. Pwede nyo puntahan ang Google Maps natin sa Google Maps, no, para ma-familiarize ninyo ang ating lugar sa Davao City, mga kalye. So anong kahalagahan nitong Tulip Drive na to dito? Kasi itong Tulip Drive, maraming mga landmarks na makikita rito. Unang-una SM, yan SM Ecoland. Pinakaunang SM sa Davao City. Yan. Hindi siya visible kasi gabi na. That's SM. And ito, Coastal Road, no. So saan ba makatatagpuan ng magandang tambayan ng Coastal Road? Although dalawa, no, meron tayo doon sa may Bagua Playa, doon sa unahan, pinakadulo itong Coastal Road. Itong Coastal Road na to, ang haba nito is 7 km 7.5 km. So merong park naman doon sa unahan. Kung may mga sasakyan service kayo, pwede kayong magtambay doon, papahangin. At kung wala kayong sasakyan, mag-jeep lang kayo, pwede rin kayo dito diyan sa Rotonda. Pwede kayong tatambay diyan, papahangin. Tapos maraming mga tao din, mga nagtatambay din, nagkikwentuhan, gano'n, no? Papahinga, chill time, relax time. Okay, so lakad na tayo papunta doon sa unahan para maipakita ko sa inyo yung mga Ferris wheel rides dito ng Rio Carnival. Itong nakikita ninyo dito ng maraming tao, galing yan sa Carnival, Rio Carnival. So
So kung napapansin nyo naman, ang mga tao kahit pa may mga pinagdaanan tayo talaga lagi, still choice pa rin natin na maging happy, mag-i-enjoy. We're having fun pa rin. Duterte o Marcos? Kuan. Kisaman dapat. Duterte yun. Oh, ana, Duterte yun ha. Marcos, tawag mo na si Marcos yan. Very good, very good. So, tutawagin natin yan. Galing ng mga bata, no? Kahit sa murang edad nila, meron na silang naiintindihan kita paano sa ating lipunan. So yung mga batang yan, lalaki yan. Basta taga Davao lang yan sila lagi. Lalaki yan na may disiplina. Hari nawa, no? Hindi tayo mahaluan dito ng mga politicians, no? Siyempre, ano yan eh, ito tolerate yung mga katarantaduhan na mga Dabawin nyo, just in case na iba na yung dito magiging leader, magiging presidente. Diba? Kasi ipaprove nila yan, kumbaga ikokontradict talaga yung claim, hindi pa pala claim, yung yung kung saan kilala, yung reputation, no, ng Davao City na matagal nang nahawakan, yung title as city and disiplinado ng mga tao. Although marami namang lugar rin sa Pilipinas na disiplinado, not just Davao City. Dami tao dito ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan to dito maging traffic, pero ngayon ko pa lang to na observe, na experience, kasi may event nga, no, araw ng Davao kinabukasan, tas Sabado naman ngayon. Yan na. Meron tayo dito clown. Saan yan? Si Payaso. Magic. Ano yan? Nagbibinta siya. Yan, Davao City ha, Ecoland. So, tawid tayo. Tawid. Wala, patay na. Thank you. Nabiyaan ko na. Yun. So hanggang ngayon meron pa rin unity rides. Simula nung nadakip si Tatay Digong yung unity rides sa Davao City gabi-gabi. At meron akong nakita na hindi sila mananawa, hindi sila mapapagod ka-unity rides. Mag-ingay sa kalsada hanggat hindi may uuwi si Tatay Digong. Grabe naman tong mga ating gobyerno ngayon. Pinagkanulo yung natin, no? Ating kababayan. Ibahog ba, no? Ilawog sa buhaya. Buhay batasan. Pero ilang good luck, no, sa karma, good luck sa balik. Kaya ngayon pa lang lubos-lubosin na nila yung kagaguhan nila. Kailangan kasamaan, no, kasi darating yung time na siyempre babalik tayo yung yun na nga, gulong ang buhay. Minsan nasa ibabaw, nasa ilalim, ganun lang naman, no. Oh, di ba? Asa daw sila maglabig basura. So, ganyan dito sa Davao City. Although may mga basura pa rin naman tayo makikita, pero very minimal, very minimal lang talaga siya. Like sa sobrang daming tao, but still wala ka makikitang mga kalat, mga tapon-tapon sa kalsada na napakadami. Kasi mga tao dito, bit-bit talaga lagi ang bit-bit palagi yung mga basura. Sabado, March 16. Time check, it's 9:33. 9:33 ng gabi. So ito yung unity rides dito. Magiging normal na ito sa Davao, panigurado. Hanggat si Tatay Digong hindi pa rin ibabalik sa no jaywalking. Hanggat di maibabalik sa Davao City or sa Pilipinas si Tatay Digong, hindi ito tititigil itong itong pag-iingay ng unity rides natin dito. So hanggang sa magiging parte na to ng buhay ng mga taga Davao. Duterte! Diba? Kahit saan, nationwide ngayon sa totoo lang, hindi actually international. Hindi lang Davao, hindi lang Luzon, Visayas, maging buong mundo, ay nag-iingay ang mga tao in support
Kaya Tatay Digong, no, laging sigaw nila yung pangalan, Duterte. Okay, ito yung current situation dito sa Coastal Road kung saan napakadaming tao. Kasi merong carnival. Dati ang entrance pala ng Rio Carnival ay nasa 30 pesos. Di ako sure ngayon kung magkano na. Okay. Nice one, no? So ito, sample lang to, no? Parang para sa ating mga taga Davao, itong ganap na yun dito. Ito yung magiging future siguro, no? Ng ating Coastal Road Junction, Times Beach Junction or Tulip Drive. Kasi ito, sample, ito yung pinakaunang event or ito yung pinakaunang pagkakataon na mayroong nilagay dito na mga rides na Carnival, Rio Carnival. So, pag makita to ng ating City Government of Davao, yung result na naging effective, maraming pumupunta, malaki ang kita ng mga nagtitinda. Tapos ayun, no, contribute ito sa ating revenue sa Davao. So madadagdagan na naman ang GDP natin dito kasi nga meron tayong bagong park na pupuntahan na mayroong mga food courts, kainan. So pagkukunang yaman din to. And yun na nga, i-remit natin sa Manila ang GDP natin, National Treasury, at ibabalik naman sa atin ang 20%. So yung 80% alam na natin sa mapupunta yun, no? Sa Mega Manila and sa mga bulsa ng mga buhay ng mga kurakot, no? Ng mga natin government official na meron dito. Okay. Cheese. Oh, ito na yun, ang Coastal Road. So sana nagustuhan nyo itong update natin dito. Sensya na kayo sa topic natin, ha. Medyo parang politika, di talaga may iwasan eh. Parang talaga kami dito. Parang nakatatak or wala, nasa isip, puso, dugo na yung mga Duterte sa mga taga Davao. Ito yun, ha, ang hitsura. And mamaya gagawa tayo ng special tour sa loob. Tingnan natin kung anong mga rides meron sila. Although napasok ko na yan minsan doon sa area nila dati sa may Crocodile Park, sa may MAA Diversion Road. So tingnan natin ulit ngayon kung mas marami pa ba ang mga rides nila. Okay na tayo dito, we're done. So maraming salamat sa mga nanonood. At least ako dito nakapag-upload, nakapag-update na. Pasilip. Di ako alam hanggang kailan to dito matapos yung kanang carnival. Kung hanggang bukas lang ba, since bukas is March 16. Pero pansin ko kasi talaga dito itong carnival na to. Naglalagay sila ng basta matagas sila nagliligpit. Kahit tapos yung event, for example, Pasko or Kadayawan. Ganyan lang, no? Magsaya lang kayo, be happy lang. Kasi huwag natin i-deprive yung sarili natin na maging masaya despite sa mga challenges sa ating Davao City. So yun lang siguro, maraming tika sa mga nanonood dyan. And natin i-update yun sa loob kung anong meron, kung anong ganap to, kung gano'ng kadaming tao. Pero pansin ko mukhang marami nga. So punta kayo dito, ha, sa mga bukas ulitin ko, reminder sa mga OFW dyan na nakapanood nito at mga taga Davao rin mismo, no, na nakapanood nitong video na to. Bukas is natin yung pinaka big event natin sa Davao City, March 16. Meron tayong gagawing parada early as 6 AM sa Rojas Avenue hanggang City Hall Ground sa may San Pedro Square. So sabihan nyo kamag-anakan nyo ng mga taga Davao na pupunta dito at dadalo. Be observant, be vigilant. Be observant, be vigilant sa paligid, no, sa surroundings, sa environment, sa mga tao, lahat, no, na pwedeng makitaan ng mga suspicious looks. Joke lang sorry, hindi pala looks, suspicious move yun. Parang mayroong kakaibang kinikilos yung isang tao. So agad-agad na ipagbigay alam sa mga naka-duty
no, na pulis naka-assign sa cluster nila sa lugar kung saan kayo nakatayo bukas. So yun lang siguro, sana ay ano lang, spread awareness na tayo dito na huwag tayo pa kumpiyansa, okay? Pwede tayong magsaya, pwede tayong witness, pero be vigilant, be observant. Security and safety